Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Alam mo ba yung mga taong sobrang magmahal, pero sa huli sila pa yung laging iniwan? Yung tipong binibigay na lahat, oras, effort, pasensya. Kahit sarili nila minsan nalilimutan na. Pero bakit ganun? Parang mas lalo pang lumalayo yung tao. Minsan napapaisip ka na lang, ano pa bang kulang? Kulang pa ba yung pagmamahal ko? O kaya, bakit kapag mahal ko na, saka naman sila lumalayo? Pero eto yung totoo na hindi masyadong sinasabi ng iba. Hindi lang sa dami ng pagmamahal nakabase kung mananatili ang tao. Minsan, nasa paraan kung paano ka magmahal. Kaya sa usapang ito, pag-uusapan natin yung isang klase ng pagmamahal na hindi nakakatakot, hindi nakakasakal, at hindi nagpapalayo ng tao. Yung pagmamahal na kahit may distansya, lalo kayong nagiging malapit. Yung tipong kapag ganito ka magmahal, hindi siya lalayo. Hindi dahil pinipigilan mo, kundi dahil gusto niyang manatili. Lalo na sa mga edad 25 pataas hanggang 40s and above, alam natin na hindi na ito puro kilig lang, hindi na ito laro. May trabaho, stress, pamilya, responsibilities, at minsan may mga sugat na rin galing sa nakaraan. Kaya mas mahalaga na yung love ay hindi lang intense, kundi steady. Hindi lang masaya, kundi safe. Kasi aminin natin, habang tumatanda tayo, mas gusto na natin yung tahimik na pagmamahal. Yung hindi laging gulo, hindi laging drama, hindi laging hinala. Yung uuwi ka lang sa taong pakiramdam mo, pahinga ka. Ngayon pag-usapan natin yung mga ugali at paraan ng pagmamahal na hindi nagpapalayo ng tao. Unang-una, yung consistency. Alam mo yung mga taong minsan sobrang sweet, sobrang lambing, araw-araw may I miss you, may update, may care. Tapos biglang mawawala na parang bula? Tapos babalik ulit na parang walang nangyari? Nakakalito yon. Nakakapagod mahalin yung taong hindi mo alam kung kailan darating at aalis. Pero yung taong hindi siya lalayo sa'yo, mararamdaman mo yon sa consistency niya. Hindi siya kailangan sobrang OA o sobra sa effort araw-araw. Hindi rin kailangan perfect. Pero alam mo na andyan siya. Hindi ka niya pinapahirapan hulaan kung mahal ka pa ba niya. Kasi sa simpleng bagay, nararamdaman mo na. Nagre-reply siya kahit busy. Naaalala ka niya kahit may sariling problema. Hindi siya nawawala bigla tapos babalik lang kapag convenient. Kasi sa totoo lang, ang pagmamahal na hindi consistent, nakaka-trigger ng anxiety. Yung tipong ikaw laging nag-aabang, ikaw laging nag-a-adjust, ikaw laging naghihintay. Pero yung consistent na pagmamahal, parang tahanan. Kahit pagod ka, alam mong may babalikan ka. Sunod naman yung emotional safety. Ito yung isa sa pinaka-importante pero madalas hindi napapansin. Yung tao ba na mahal mo, pakiramdam mo ba safe kang magsabi ng totoo mong nararamdaman? O lagi kang kinakabahan na baka ma-judge ka, maliiting ka, o bigla kang iwan kapag nag-open up ka? Kasi kapag ang isang relasyon ay puno ng takot, kahit gaano mo kamahal yung tao, mapapalayo ka rin. Yung pagmamahal na hindi nagpapalayo ng tao, marunong makinig. Hindi niya agad pinapatay yung nararamdaman mo. Hindi niya sinasabing, OA ka lang, o ang arte mo. Sa halip, sinusubukan niyang intindihin kung saan ka nanggagaling. Alam mo yung feeling na kahit hindi kayo magkaintindihan sa una, hindi kayo nagiging magkaaway? Kasi pareho kayong marunong huminga muna bago sumabog. Yun, emotional safety. Kasi kapag safe ka, mas nagiging open ka, mas nagiging honest ka. At ang resulta nun, mas lumalalim yung connection. Hindi lumalayo, kundi lalong lumalapit. At pangatlo, yung respeto sa individuality at space. Ito yung madalas hindi naiintindihan ng iba. Akala nila kapag mahal mo ang isang tao, kailangan lagi kayong magkasama, lagi kayong magkausap, lagi kayong updated sa bawat galaw. Pero alam mo, may mga taong lumalayo hindi dahil ayaw na nila, kundi dahil nasasakal na sila. Yung pagmamahal na hindi nagpapalayo ng tao, marunong magbigay ng space. Hindi kontrolado. Hindi possessive. Hindi yung tipong kailangan mo siyang bantayan palagi para lang siguradong hindi siya mawawala. Kasi ang totoo, mas lalong lumalapit ang tao kapag nararamdaman niyang malaya siya. Yung may buhay ka pa rin kahit mahal mo siya. Yung may oras ka para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga pangarap mo. Hindi ka nawawala sa sarili mo sa proseso ng pagmamahal. Kasi kapag ang isang tao nakikita niyang hindi mo siya kinukulong, mas gusto niyang bumalik sa'yo. Hindi dahil obligado siya, kundi dahil pinipili ka niya. At doon papasok yung mas malalim na klase ng pagmamahal. Yung hindi pilit, hindi hinahabol,
kundi natural na nananatili. Kaya kung minsan tinatanong mo kung bakit lumalayo ang tao kahit mahal mo naman sila, baka hindi problema yung pagmamahal mo mismo. Baka yung paraan lang kung paano mo siya ipinapakita. At habang mas naiintindihan mo ito, mas nagiging malinaw kung paano mo siya hahawakan nang hindi siya nawawala, nang hindi mo rin nawawala ang sarili mo. Minsan kasi akala natin kapag mas mahal natin, mas dapat tayong kumapit ng mahigpit. Parang logic natin, kung hindi ko siya hihigpitan, baka mawala siya. Pero ang nangyayari madalas, habang mas hinahawakan natin ng mahigpit, mas lalo silang dumudulas palayo. Parang buhangin lang yan sa kamay. Kapag sinubukan mong pigilan ng sobrang higpit, mas mabilis siyang tumatakas. Pero kapag hinayaan mo lang na steady, calm, relaxed, nandyan lang siya, hindi nawawala. Kaya isa sa mga mahalagang bahagi ng pagmamahal na hindi nagpapalayo ng tao ay yung trust na hindi nakaka-pressure. Alam mo yung klase ng tiwala na hindi laging iniimbestigahan, hindi laging tinatanong kung nasaan ka, sino kasama mo, anong ginagawa mo. Kasi minsan, hindi naman talaga problema yung partner, kundi yung takot sa loob natin na baka iwan tayo. Pero kapag ang pagmamahal ay puno ng hinala, kahit mabait yung tao, mapapagod din siya. Kasi parang lagi niyang kailangan i-prove yung sarili niya na parang wala siyang pahinga sa pagiging mapagkakatiwalaan. Samantalang yung pagmamahal na nagtatagal, may ganitong klase ng kalmado. Kilala kita, alam ko kung sino ka, hindi kita kailangang bantayan para lang manatili ka. At nakakagulat, pero totoo, mas nagiging loyal ang tao kapag hindi sila laging pinagdududahan. Kasi ang trust parang tulay yan, kapag matibay, mas madali kayong magkita sa gitna. Pero kapag may crack dahil sa sobrang duda, unti-unting nagiging dahilan yon ng paglayo. Ngayon, may isa pang mahalagang bagay na madalas hindi napapansin. Yung paraan ng pakikipag-usap kapag may problema. Alam mo yung ibang relasyon, konting tampuhan lang, biglang sigawan agad. O kaya silent treatment, yung biglang mananahimik na parang nawalan ng koneksyon. Tapos habang tumatagal, mas lumalaki yung pagitan. Pero yung pagmamahal na hindi nagpapalayo ng tao, marunong makipag-usap kahit hindi maganda yung sitwasyon. Hindi ibig sabihin perfect lagi ang conversation. Siyempre, may emosyon, may frustration. Pero kahit ganon, hindi kayo nagiging magkaaway sa problema. Magkakampi pa rin kayo laban sa issue, hindi laban sa isa't isa. Yung tipong sasabihin mo, nasasaktan ako dito, hindi ikaw lagi mali. O kaya, gawin natin itong ayusin, hindi bahala ka na sa buhay mo. Kasi kapag ang communication ay attack mode, ang instinct ng tao defense mode agad. At pag pareho kayong naka-defense mode, wala nang nakikinig, puro laban na lang. Pero kapag mahinahon, kahit mainit ang usapan, may chance pa ring magkaintindihan. At alam mo kung ano ang resulta nun. Mas lalo kayong hindi lumalayo sa isa't isa. Kasi sa halip na takot ang lumalago, understanding ang lumalalim. Ngayon, isa pang mahalagang aspeto ng pagmamahal na hindi nagpapalayo ng tao ay yung appreciation. Minsan sa tagal ng relasyon, nagiging normal na lang yung presence ng isa't isa. Yung dating pinapasalamatan, hindi na napapansin. Yung effort, parang expected na lang. Halimbawa, dati sobrang saya mo kapag may nag-effort mag-message sa'yo. Ngayon, kung hindi ganun kaganda yung message, parang kulang na agad. Dati, konting lambing, kilig ka na. Ngayon, parang dapat lang yan. Pero alam mo, yung mga tao lumalayo hindi lang dahil sa away. Minsan lumalayo sila kasi pakiramdam nila hindi na sila nakikita. Yung simpleng thank you, I appreciate you. Salamat sa effort mo. Malaki ang nagagawa niyan. Kasi sa puso ng tao, gusto natin maramdaman na mahalaga tayo. Hindi lang tayo nandyan para punan yung space, kundi mahalaga yung presence natin. Kapag wala na yung appreciation, kahit nandyan yung tao physically, parang unti-unti siyang nagiging emotionally absent. Kaya kung gusto mong manatili ang isang tao, hindi sapat yung mahal mo siya, dapat pinaparamdam mo rin na mahalaga siya. At habang iniisip mo lahat ng ito, mapapansin mo na hindi pala ito tungkol sa pagiging perfect partner. Hindi rin ito tungkol sa walang mali. Ito ay tungkol sa awareness. Yung alam mo kung kailan ka sobra, kailan ka kulang, at kailan ka dapat huminto at makinig. Kasi sa totoo lang, lahat tayo may tendencies na minsan nakakasakal, minsan overthinking, minsan nagiging emotional. Normal yun, tao tayo. Pero yung kaibahan ng relasyon na nagtatagal at hindi, ay yung willingness na mag-adjust nang hindi nawawala ang sarili. Yung hindi ka natatakot magmahal, pero hindi ka rin nawawala sa sarili mo sa pagmamahal. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula dito, ito yon. Hindi lahat ng malakas magmahal
ay nananatili ang minamahal. Minsan, yung kalmado, marunong umintindi, marunong magbigay ng space, at marunong magpahalaga, yun yung mas pinipili manatilian. At habang mas naiintindihan mo ito, mas nagiging natural na hindi mo na kailangang habulin ang tao dahil kusa silang bumabalik sa'yo. Minsan iniisip natin, baka kulang pa ako, baka kung mas magmahal pa ako, mas hindi siya aalis. Pero ang sakit na katotohanan, hindi lahat ng kulang ay kailangang punuan ng sobra. Kasi may mga pagmamahal na hindi nawawala dahil kulang, kundi dahil sobra sa maling paraan. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung isa sa pinaka-deep pero simple lang na dahilan kung bakit may taong nananatili o lumalayo yung emotional stability mo sa relasyon. Alam mo yung tao na mahal mo, pero parang ikaw yung laging roller coaster. Isang araw okay ka, next day overthink ka na agad, tapos may kasunod na tampo, then babawi, then maguguluhan ulit. Hindi siya laging tungkol sa partner mo. Minsan tungkol talaga sa energy na dala mo sa relasyon. Kasi ang totoo, ang tao hindi lang nahuhulog sa kung gaano ka magmahal. Nahuhulog sila sa kung gaano ka ka-safe kasama. Kapag stable ka, hindi ka laging threat sa peace niya. Hindi ka laging source ng gulo, hinala, o emotional pressure. Instead, ikaw yung lugar na gusto niyang balikan kasi kalmado ka. Hindi ibig sabihin wala kang emosyon. Hindi ibig sabihin lagi kang chill. Pero ibig sabihin, marunong kang mag-regulate ng sarili mo. Hindi mo agad pinapalaki yung maliliit na bagay. Hindi mo agad iniisip na iiwan ka na sa bawat small change. Kasi kapag ang tao lagi niyang nararamdaman na kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos niya para lang hindi ka matrigger, mapapagod din siya. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil parang walking on eggshells yung pakiramdam. Pero kapag ikaw kaya mong kausapin ng maayos ang nararamdaman mo, kaya mong sabihin nasasaktan ako, nang hindi nagiging away, doon nagiging safe yung relasyon. At yung safety na yon, yun yung hindi nagpapalayo ng tao. Ngayon, isa pa na sobrang underrated pero powerful, yung ability mong hindi gawing laban ng lahat. May mga relasyon kasi na kahit simpleng misunderstanding, nagiging war zone. Yung bawat salita, binabalik, binabaluktot, pinapalala. Parang laging may winner at loser. Pero kapag ang pagmamahal mo ay hindi competitive, hindi laging sino ang tama, mas nagiging madali sa tao na manatili. Kasi walang gustong laging talo, walang gustong laging mali, walang gustong laging kailangang magpaliwanag hanggang mapagod. Minsan mas mahalaga pa yung okay na iintindihan kita kaysa sa ako ang tama. Hindi ibig sabihin walang boundaries. Hindi ibig sabihin hindi mo ipaglalaban yung sarili mo. Pero ibig sabihin, alam mo kung kailan ang laban ay hindi na worth it at mas mahalaga ang connection kaysa ego. Kasi ang ego, mabilis magpalayo ng tao, pero ang understanding, mabilis magpalapit. At habang tumatagal, mapapansin mo rin na yung mga taong nananatili sa buhay mo, hindi yung mga pinilit mong hawakan, kundi yung mga pinili kang samahan dahil sa kung paano mo sila pinaparamdam. Ngayon, pag-usapan natin yung isa pang subtle pero powerful na bagay, yung pagiging emotionally available pero hindi dependent. Kasi may linya yan na minsan nagiging blurry, yung mahal mo siya, oo. Pero hindi ibig sabihin siya na yung buong mundo mo. Kapag ang tao nararamdaman niyang siya lang ang source ng happiness mo, nagkakaroon ng pressure. Parang bigla siyang nagiging responsable sa buong emosyon mo. At kahit mahal ka niya, mapapagod siya doon. Pero kapag emotionally available ka, ibig sabihin kaya mong magmahal ng buo, pero hindi ka nawawala sa sarili mo. May buhay ka pa rin, may goals ka pa rin, may identity ka pa rin. Hindi mo siya ginagawa na buong dahilan ng existence mo. At ironically, mas nagiging attractive ka pa sa ganun. Kasi hindi ka clingy, hindi ka demanding ng validation every second. May sariling stability ka. Kaya mas nagiging choice ka, hindi obligation. At ang mas matibay na relasyon, yung parehong pinipili ang isa't isa, hindi yung napipilitan lang. Habang pinagsasama-sama mo lahat ng ito, consistency, emotional safety, respect, trust, communication, appreciation, at emotional stability, makikita mo na hindi pala ito magic formula. Hindi ito tricks. Ito ay awareness. Yung pag-unawa na ang pagmamahal ay hindi lang nararamdaman. Ito ay ipinapakita sa paraan ng pakikitungo mo sa tao araw-araw. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan flawless, pero kailangan genuine, mindful, at marunong mag-adjust. Kasi sa dulo, yung mga taong hindi lumalayo. Hindi sila nanatili dahil hinawakan mo sila ng mahigpit.
Nananatili sila dahil sa pakiramdam nila. Sa'yo pwede silang huminga ng maayos. At kapag ganun ang naging daloy ng pagmamahal mo, hindi mo na kailangang habulin ng tao. Dahil sa halip na lumayo, kusa silang bumabalik. At mas madalas, sila na mismo yung gustong manatili. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod.